Magkakaroon ng dagdag na SSS pension ngayong April 2026 at kailangan mong malaman kung paano at kailan ito ilalabas. Ang update na ito ay pwedeng makaapekto agad sa iyong pera. Ibinabahagi ko dito ang buong detalye at mga eksklusibong impormasyon. Kaya kung gusto mong laging updated sa bawat pagbabago sa bayad ng SSS at hindi ma-miss ang kahit anong balita, pindutin mo ang subscribe button. Ginawa ang channel na ito para sa atin, mga Pilipinong pensyonado na karapat-dapat unang makaalam ilang bawat update, mga kaibigan, mga kababayan, para sa lahat ng pensyonado at pamilya ng mga retirado sa buong bansa. Pilipinas, pakinggan niyo to ng mabuti kasi para sa inyo tong balita. Sobrang dami ng tao ngayon ang nagtatanong, naghahanap ng sagot sa mga cellphone nila, tumatawag sa mga kamag-anak. Lahat to dahil sa isang usapin na direktang nakaapekto sa buhay ng milyong-milyong Pilipino. At yung usaping to ay tungkol sa SS Pension Increase, ang pangalawang bahagi ng Pension Reform Program ng Social Security System. Kaya ngayon, dito natin lilinawin lahat. Huwag kayo aalis kasi marami kayong malalaman na talagang importante. Sige, simulan natin sa pinaka-importanting tanong na palaging tinatanong ng mga lolo't lola. Kailan nga ba talaga darating yung dagdag sa pensyon? Maraming chismis na kumakalat sa social media, sa mga Facebook group at sa mga chat group ng mga lolo at lola. Nasabi daw ay sa April 2026 pa darating yung second tranche. Kaya bago tayo magpalayo, kailangan nating maging malinaw at tapat sa isa't isa. Ayon sa opisyal na pahayag ni SS President at CEO Robert Joseph Montes Teclaro, ang ikalawang tranche ng pension hike ay ipapatupad ito sa Setyembre 1, 2026, mga ka-ARPLer. Kaya huwag kayong mag-alala at huwag masyadong maniwala sa mga maling balita na kumakalat sa internet. Ang totoo ang pagtaas na ito at darating talaga. Pero ang tamang petsa ay Setyembre, hindi Abril. At ang mas magandang balita, dahil sa napakanandang performance ng SSS na umabot sa PHP 1 trillion at naging pinakaprintable na GOCC sa bansa, siguradong may pensyon ang bawat miyembro at kaya nilang harapin ang kanilang kinabukasan ng may kumpiyansa. Ayon mismo kay Frederick Digo, ang Finance Secretary at Chair ng Social Security Commission sa Department of Finance. Ngayon, pag-usapan natin ang buong kwento ng pension reform para maintindihan natin kung bakit ito sobrang importante. Nagsimula ang SSS ng isang makasaysayang 3 taong pension reform noong 2025. Simula Setyembre nung taon na yun, tinaas na ng SSS ang retirement at disability pensions ng 10%. Samantalang ang death at survivor pensions naman ay tumaas din. At ito ang pinakamagandang bahagi. Ginawa nila ito nang hindi tinaas ang buwan ng kontribusyon ng mga miyembro. Naririnig nyo yon? Dagdag sa pensyon, pero walang dagdag na bayad. Ganito yung klase ng programa na talaga namang para sa ordinaryong tao. Para sa mga nagtrabaho ng maraming taon, nagbabayad ng kanilang kontribusyon ng walang sablay, makikita nila ang resulta ng kanilang pagsasakripisyo. Isipin mo na lang ang buhay ng isang retiradong Pilipino. Nagtrabaho siya ng 30 taon. Regular siyang binabayaran ng SSS bawat buwan. Dumating ang araw ng kanyang kadreretiro. At ang inaasahan niya lang ay ang buwan ng pensyon mula sa SSS. Pero ang problema, habang tumatagal, lalong gumaganda ang presyo ng mga bilihin. Mas mahal na ang bigas. Mas mahal na ang gamot. Hindi bumababa ang singil sa kuryente. Hindi rin nagiging mas mura ang pamasahe. Kaya ang pagtaas ng pensyon na ito, hindi lang basta numero. Ito ay simbolo ng dignidad at respeto para sa mga taong naglingkod ng buong puso para sa kanilang pamilya at sa bansa. Sa pagtatapos ng 3 taong programa, ang retirement at makakatanggap ng full TREPID T3 increase ang mga disability pensioners. Samantalang ang mga death at survivor pensioners ay makakakita ng porsyentong dagdag sa kanilang buwan ng benepisyo. Mga kaibigan, isipin niyo ito. Kung ang pensyon nyo ay 2,000 pesos kada buwan, ang 33% dagdag ay halos 660 pesos kada buwan pagdating ng 2027. Hindi lang yan malaking tulong para sa isang tao. Malaking bagay ito para sa buong pamilya na umaasa sa retirement pension ng kanilang magulang o lolo at lola. Pag-usapan natin kung sino ang makikinabang dito.
Ang ikalawang phase ng SSS Pension Reform Program ay magsisimula sa Setyembre 2026 at magbibigay ito ng malaking dagdag sa retirement at disability pensions, pati na rin sa survivor pensions. Ito ay para sa lahat ng aktibong pensyonado sa pinakabagong cut-off. Kaya kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, oo, para ito sa inyo. At kung ang asawa ninyo, magulang o kamag-anak ay SSS pensioner, i-share nyo ito sa kanila. Ikwento ko ito sa kanila kasi baka hindi pa nila alam. Pero may iba pa tayong grupo na dapat pag-usapan. Yung mga indigent na matatanda na walang pensyon mula sa SSS o GSIS at walang regular na kita, patuloy pa rin silang tumatanggap ng buwanang social pension mula sa DSWD. Ang tawag dito ay DSWD Social Pension, isang hiwalay na programa mula sa SSS Pension Reform, pero pareho itong mahalaga. At ayon sa mga ulat, mahigit 4 milyong seniors ang tatanggap ng social pension payouts hanggang tatapusan ng 2025, Gulf News. Kaya malawak talaga ang saklaw ng programang ito. Milyon-milyon ang natutulungan. Gusto ko rin pag-usapan ng isa pang astig na ginagawa ng SSS ngayong 2026 na baka hindi pa ninyo alam. Bukod sa pension increase, maglulunsad din ng SSS ng micro-program para sa mga pensyonadong nangangailangan ng panandaliang financial na tulong na may 10 hanggang 15 araw na loan term at interest rate na 0% kada taon o 0.6767% kada buwan. Para sa mga interesado, mag-inquire lang sa NetNet. Mga pensyado na kailangang manghiram ng pera para sa emergency, gamot, pagkukumpuni ng bahay, o kahit anong pangangailangan, ito ang mas safe at mas abot-kayang option kumpara sa mga private lender o 5/6. Ganito ang klase ng programa na nagpapakita na ang SSS hindi lang iniisip ang ngayon, kundi pati ang kabuuang kalagayan ng bawat miyembro. At hindi pa dito nagtatapos ang mga magagandang alita. Sa expansion naman, plano rin ng SSS na magbukas ng mga foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau. Ang bagong lokal na serbisyo na sumasaklaw sa buong Pilipinas. Inquire.net. Nangangahulugan ito na mas maraming Pilipino kahit nasa ibang bansa, ang mas madaling makaka-access ng kanilang mga benepisyo at serbisyo sa SSS. Para sa mga OFW na matagal nang nagtatanong kung paano nila mahahawakan ang kanilang SSS account kahit mangayo, magandang hakbang ito para sa mas inklusibong sistema. Ngayon, gusto ko rin sagutin ang tanong na palaging lumalabas kapag may balita tungkol sa pagtaas ng pensyon. Magmamahal ba ang monthly contributions namin dahil dito? Narinig na natin yan dati at ang sagot ay klaro naman. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang SSS na magtataas ng contribution payments dahil sa pension hike na ito. Sabi ng SSS, pinag-aralan ng mabuti ito ng mga financial experts para siguradong kaya ng fund suportahan ang pagtaas. Kaya hindi kailangang mag-alala ang mga manggagawa at employer tungkol sa biglaang pagbabago sa contributions. Yan ang programa. Itinayo ito sa paraang sustainable para hindi lang mapabuti ang buhay ng mga pensyado ngayon, kundi para masigurado rin ang kalagayan ng SSS Fund para sa mga susunod na henerasyon. Gusto naming linawin ito ng mabuti kasi marami ang natatakot na kapag tumaas ang benepisyo, agad-agad nababawasan ang sahod nila. Hindi ganon ang tamang pension reform program. Seryoso ang gobyerno at ang SSS sa pagtatrabaho para mahanapan ng balance ang pagtulong sa mga pensyonado ngayon habang pinoprotektahan ang future ng pondo para sa mga magiging pensyoner bukas. At base sa performance ng SSS, kumita ang SSS ng net income na 140 bilyon para sa FY25. Kaya ito ang pinaka-solid na government-owned or controlled corporation sa buong bansa. Department of Finance, tiwala kami na kaya nilang panindigan ang pangakong ito. Ngayon, gusto ko rin i-share sa inyo ang mas malawak na epekto ng pension reform na to sa ating ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa personal na benepisyo. Ito, malaki ang epekto nito sa buong bansa. Sabi ng mga eksperto, pwedeng madagdagan ng mga 92.8 bilyon ang ekonomiya mula 2025 hanggang 2027 dahil sa pension reform. Bakit? Kasi kapag mas malaki ang kita ng mga pensyonado, mas marami silang nagagastos sa mga pangunahing pangangailangan nila, tulad ng pagkain, gamot, kuryente, pamasahe, at iba pa. Yung perang yon, napupunta sa mga lokal na tindahan, palengke,
at mga negosyo ng pamilya. Kaya ang pagtaas ng pensyon, hindi lang nakakatulong sa mga matatanda. Tinutulungan din ito ang buong komunidad, pati na ang ekonomiya ng bansa. Isipin mo yung lola na nakatira sa probinsya. Pag tumaas ang pensyon niya, bibili siya ng mas maraming bigas sa mga lokal na magsasaka. Magpapagamot siya sa lokal na butika. Bibigyan niya ng konting tulong yung mga apo niya para sa school supplies. Ang bawat pisong dagdag sa pensyon niya, nagiging buhay sa komunidad nila. Ganito talaga yung totoong epekto ng mabuting programa ng gobyerno. Hindi lang sa papel, hindi. Hindi lang sa estadistika, kundi sa bawat kusina, sa bawat hapagkainan, sa bawat pamilyang natutulog ng may konting kapayapaan ng isip. Importante rin na pag-usapan natin kung paano i-check ang inyong pensyon at kung paano masisigurong tama ang informasyon tungkol sa benepisyo ninyo. Sa panahon na puno ng mga maling balita sa social media, kailangan nating maging maingat bago maniwala sa kahit anong balita tungkol sa SSS. Kahit gaano pa ito ka-viral, kahit gaano karami pa ang nag-share, laging i-double check ang official website ng SSS o yung official na pahayag ng gobyerno. Huwag hayaang mali ang info na maging basehan ng desisyon nyo. At kung may tanong kayo tungkol sa personal nyong pensyon at eligibility, ang pinakaayos gawin ay direktang kontakin ng SSS sa kanilang hotline, sa opisina nila o sa online portal nila. Para sa mga kamag-anak na mga pinsyado, lalo na yung mga anak at apo na tumutulong sa mga magulang o lolo at lola, ang role nyo dito ay sobrang importante. Maraming mga lolo't lola ang hindi pamilyar sa internet. Nahihirapan silang mag-browse sa mga websites at online portals. Kaya, responsibilidad natin na tulungan sila. I-check ang kanilang may SSS account, siguraduhing updated ang kanilang contact info at beneficiary records, at tiyakin na natatanggap nila ang tamang impormasyon galing sa tamang mga pinagkukunan. Ang pagtulong sa ating mga mahal sa buhay na maintindihan ang kanilang mga karapatan at benepisyo ay isa sa mga pinakamagandang bagay na pwedeng gawin para sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline ng buong 3 taong programa para klaro ang mga inaasahan ng bawat isa. Nagsimula lahat noong Setyembre 2025 nang ipatupad ng SSS ang unang dagdag sa pensyon. 10% para sa retirement at disability pensions, 5% naman para sa survivor pensions. Ang pangalawang dagdag ay darating sa Setyembre 2026 para sa lahat ng miyembro ng Social Security System. At pagkatapos nito, ang huling dagdag sa pensyon ay mangyayari sa Setyembre 2027. At sa pagtatapos ng 3 taong programa, ang mga retirado at may disability na tumatanggap ng pensyon ay makakatanggap ng 33% na dagdag. Samantala, ang mga namatay at mga tagapagmana ng pensyon ay makakakuha ng 15% na dagdag sa kanilang buwanang benepisyo. Ayon sa Rappler, 3 taon, 3 beses ang dagdag at walang dagdag na bayad para sa mga miyembro. Habang papalapit ang Setyembre 2026, siguraduhin nating handa ang bawat pensyon para magamit nila ang pagtaas na ito ng walang abala. Ang pinakamahalagang gawin ngayon ay tiyakin na updated ang lahat ng impormasyon sa SSS account, address, contact number, bangko o paraan ng bayad para sa pensyon at lahat ng detalye ng beneficiary. Kasi kahit gaano pa kaganda ang programa, kapag hindi updated ang inyong records, baka madelay ang pagtanggap ng benepisyo nyo. Kaya gawin na natin ito ngayon habang maaga pa para pagdating ng Setyembre, ready na tayo at walang abala. Sa lahat ng natutunan natin, gusto kong mag-iwan ng isang huling mensahe para sa bawat pensyonado na nanood ng video na ito. Ikaw ay gawin mo ang tama. Nagbayad ka ng SSS contributions mo. Nagtrabaho ka. Inalagaan mo ang pamilya mo. At ng bansa. At ang SSS ang nagbabalik ng utang na loob sa pamamagitan ng programang ito. Hindi ito regalo. Karapatan mo to. Resulta ito ng matagal mong pagsasakripisyo at pagtatrabaho. Kaya huwag kang mahiya na kulin lahat ng benepisyong para sa'yo. Para sa mga kabataan na nanood nito, pakinggan nyo. Sa mga tatrabaho at nagbabayad ng SSS ngayon, ay nagtatayo kayo ng sarili ninyong kinabukasan. Ang pension reform na ito ang patunay na gumagana na ang sistema. Hindi nasasayang ang mga contributions ninyo,
kundi lumalago ito at nagsisilbing seguridad para sa pagtanda ninyo. Kaya bayaran ng tama, bayaran ng tuloy-tuloy at hayaan ng sistema ang magtrabaho para sa inyo sa hinaharap. At sa lahat, mag-ama, mag-ina, mag-asawa at magkakasama kayo. Tulong-tulong tayo para maipasa ang tamang impormasyon sa isa't isa. I-share nyo itong video sa mga mahal nyo sa buhay. Buhay lalo na sa mga SSS pension na dapat nilang marinig. Kasi sa panahon ngayon, ang tamang impormasyon ang isa sa pinaka-importanting tulong na pwede nating ibigay sa isa't isa. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.